Magandang araw sa lahat. Welcome back. So, na-miss ko gumawa ng video para sa inyo. Kaya ako gumawa ng video ngayon kasi ang dami niyo ng message, dami ng mga katanungan. Well, mula nung hindi ako nag-upload, apat na ang nakaalis na mga natulungan din natin. Apat. So, kaya ako gumawa ngayon ng video at gagawa ng video kasi may mga kailangan kong i-reiterate sa inyo, yung mga bagay-bagay. Kasi nawawala kayo doon sa sinasabi ko sa inyo, yun doon sa path, doon sa direction ninyo. Hindi nga ubra pag di nyo sineryoso yung pag-a-apply. Kahit kayo nanginayang kayo kahit ako nanginayang. Sumalang kayo ng interview, binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon ng interview, ganun pa din Pag kayo binigyan ng pangalawang chance ng interview, galingan nyo na, idiin nyo na. Kaya kayo sinalang sa secondary interview kasi may nakikita silang potensyal na kailangan mong i-improve sa pasusunod mong interview. Congratulations doon sa kakaalis lang. Yung Michael Morales, Ernesto Pedroso, tapos yung babae si Marasigan Mitch, tapos itong isang alis pa lang ngayon yung taga Birong Fire. Ang apelyido niya si Kabagting. Ilocana. Na siya, nakabisa na pero paalis na lang. Out of 4, yung 3 nakaalis na, nakasampa na. Ito na lang na isa. So kayo diyan, kailan ba kayo? Diba? Sayang ng slot, napapunta sa ibang lahi. 'Di ba? At least Pilipino okay lang. Napapunta sa ibang lahi kasi kung 'di ba? Dapat mas madaming Pilipina na pumapasa. 'Di ba? Ito na nga ngayon may mga guide na nga kayo. Kami during that time wala pa yung mga guide na 'yan. Andito na lahat. 'Di ba? Dito na lahat. Last week may pumasa na namang 3. Yung taga Tacloban, si Joseph. Ano apelyido niyan? Alam ko makikita niya to. Tapos yung si Rene Castillo, taga Iloilo. So taga Tacloban, taga Iloilo, tapos itong isa taga Norte. Taga Ilocos. So itong 3 to, itong isa galing to ng MRT, gwardiya sa MRT. Itong 2 pulis, mga dating pulis. So pumasa na to. Ngayon nag-clearance na sila, nagkaano na ng papel. 'Di ba sinabi ko sa inyo, mag-message kayo sa akin pagkasasalan na kayo sa interview para mag-guide ko kayo. Hindi yung mag-uumpisa pa lang kayo, magpapaguide na kayo kung anong gagawin. Ginawa ko na kayo ng lahat ng video. Ayan na lahat. Tanungin nyo yung mga nakaalis. Tanungin nyo yung mga on board na. Yun at yun pa din ang itatanong sa inyo sa interview. Paiikot-ikot lang dun Basta may basic security knowledge kayo, kahit kayo saan galing, it's either AFP, PNP, BGMP, BFP, or kahit saan antas kayo. From airport, mall, condominium, kahit saan dyan kayong firm, galing kayo ng casino, galing kayo ng kung saang establishment. I-improve nyo lang yung security knowledge nyong basic.
Basic lang, kapaka-basic. Huwag kayong mag-alala doon sa mga, huwag kayong nag-aalala sa interviewer kasi si interviewer tatanungin ka lang kung talagang karapat dapat ka maging security. Ito ang isang tropa, oh. Binigyan ng pagkakataon na na ma-interview. Oh, police lieutenant. Hindi pumasa. Kasi may hinahanap sa inyo. Kung nag-message ka sa akin, prior interview man lang, ay nag-guide kita. Dinikdik ka na doon sa sa response. Hindi nga tanong interview dyan, police parlance. Security duties. Di ba? O yung isang Navy, dati siyang security guard sa mall, pumasok sa Navy. Ay di, meron siyang experience, tapos, siyempre guarding din ng Navy. Nag-review, napanood niya daw yung mga video. Tumawag sa akin. Interview niya sa Norwegian. Ayan, pasado. Pasado. 2 years. Di nga natapos yung 2 years niyang sa college. Di niya natapos. Siyempre, kakulangan din. Pasado, ayan nagme-medical na. Kaya lang, mataas daw yung niya, yung niya sa parang kailangan niya magbawas ng timba ng sa blood. So, wala na, ayos na yun. Konting takbo lang yun, konting diet, wala na, ayos na yun. Oh. Ngayon, baka next week, visa na. Dispatch. PDOS. Flight details. Ayun, sampa. Nasasayang yung panahon nyo rito kung di nyo gagawin yung sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit. Mga tropa. Etong isa din, Police Master Sergeant. Kakapasa lang. Police PCMS. Ang ranggo niya. Ngayon, di pa niya sinasabi nga sa tropa sa mga kasama niya na nag-apply siya kasi tawag dito, madami na rin may mga issue na din, bagay-bagay, ay divert na siya. Dahan-dahan into private, din nego-negosyong konti, yun ang buhay. Lang ako, bakit gumawa ko ng video? Kasi super busy ko sa kabuhayan ko din. So, mingin ako sa inyo ng pasensya kung di ko kayo nabibisita dito sa channel kasi buhay ko din talaga. Sobrang busy. Okay, may pagkakataon na ako nakakapagpahinga. Kailangan ko talaga mag-workout din. Kailangan mo rin ng peace of mind. Workout. Jogging. Pag hindi ako mag-jogging sa labas, kaya ako may treadmill dito. Dito lang ako nagja-jogging. Kailangan mo pa rin yun. So, di lang tinitrain dito ang utak, pati katawan. Lahat. Kailangan i-train mo lahat. Kailangan mo lang pahinga. Sayang ng araw. So, ngayon, advice ko sa inyo, lahat ng aplikante, kung may plano kayong mag-apply talaga, dyan, sa barko na yan, bigyan nyo ng oras nang mag-aaral kayong walang isturbo. Manood kayo ng mga video, isulat nyo. Ano yung mga pasunod-sunod doon, isulat nyo. Gawa kayo ng draft. Tsaka nyo i-align lahat. Kayo na bala. Nandyan na lahat. Alright. Pag na-align nyo na lahat, tingnan nyo yung resume ninyo. Doon sa resume ninyo, i-apply ninyo yung mga pinanood nyo sa akin at sa ibang napanood ninyo. Alright? Pagkatapos nung na-i-apply yung lahat, ngayon, mag-iisip kayo ng senaryo. Basic senaryo lang. Parang nag-apply ka sa PNP, sa BGMP, sa Bureau of Fire, or sa security guard. Simple making report. Itatanong sa inyo, can you just give me a simple report? Tinatanong ka lang simple, tapos bibigyan mo na ng investigative process na kung ano-ano na di mo naman ma-depend na maayos. Simple lang. Ano yung very basic na bigyan ka ng senaryo? Ano yon? Theft. Ganun lang. Lost
properties or lost cellphone. Basic lang, kasi titingnan lang naman kung paano ka mag-report. Tinatanong ka ng basic report, binigyan mo na ng ng physical injury, binigyan mo na ng homicide. Hindi ganoon. Basic lang ang pinag-uusapan sa security screening. Ano ang mga usapin sa security screening? Access control, peace in order, pagiging vigilant, ano pa dyan? Profiling, patrol, may konting safety. Diba? Kailangan marunong ka gumamit ng fire extinguisher. Paano? You remember PASS, P-A-S-S. Anong classification ng fire extinguisher? Anong type ang pwede sa electrical? Anong pwede sa wood? Anong pwede sa liquid? Sa chemical? Fire? Sulat ng konti, mag-review kang konti kasi ang nirereklamo sa akin ng mga bumabagsak, very basic questions. Andun lahat, very basic. Kasi, about security, wala na akong sasabihin sa inyo kasi alam nyo na yan, mga experience na kayo. Kaya nga yan, binigay ko na sa inyo lahat. I-ready mo lang yung sarili mo Tatanungin ka lang ni interviewer, ni fleet director, fleet manager, bago kayo isasalang dyan. Kaya mayroon niyang pre-interview kasi i-ready nyo ang sarili nyo para sa principal. Dahil ayaw din ng mga fleet manager na yan na mapahiya sila na nagre-recommend sila ng taong palpak. I-guide pa kayo niyan. Pero karamihan sa nag-interview dito sa fleet pa lang, nagpipiling na sila principal. Diba? Pero dapat, pag nakitaan ka ng potensyal, may mga part na dapat mong i-improve kung gusto mo rin yung mga manning agency na dumami yung nila, yung mga crew nila. Gusto kasi nila, pagka yung ina-hire nila, yung talagang full pack, ando na lahat. So kaya, mag-ready din kayong applicant. I-improve nyo yung sarili nyo. I-boost nyo yung sarili nyo sa knowledge about security. Si Alfredo, umalis siya nung 2023. Pabalik-balik na. High school graduate. Ayun, nakamontero na. Kuninto na ko na sa inyo. Dati, ang motor dito, Rosie. Yung Gala yata yun. Gala. Ngayon nakamontero. May X-Max na. High school graduate. Tinalo pa yung mga word passers, tinalo pa yung mga galing kung saan. Bumabagsak kayo, pero itong high school graduate, pumasa. Kumusta kayo? Sakit, no? Kasi nga, hiwalay yung nyo, yung pag-aaral nyo, doon sa, pag gusto nyo mag-aaral, pag gusto nyo aralin yung gusto mo mag-apply, anong ina-apply mo? I-ready mo yung sarili mo. Paano mo i-ready yung sarili mo? Gumawa ka ng draft ng resume mo, maganda. Sinasabi ko sa inyo, may magagaling gumawa ng resume, patulong kayo. Gawa kayo ng draft ng resume nyo, i-apply nyo yung sarili nyo, i-dedicate nyo yung sarili nyo sa resume nyo, ako ba talaga to? Kasi ito lang at ito ang itatanong sa akin. Ngayon, lahat ng mga possible question doon sa nilagay mo sa resume, certificates, accomplishment, background, security management, tingnan mo yung yung isasagot doon. Gumawa ka ng question and answer. Anong possible question dito? Possible answer. Then panood ka ng mga videos. Di lang yung sa akin. Marami dyan. Maraming learning dyan. Supplemental videos. Yung talagang alam natin na talagang yun at nangyayari. Kasi meron din mga information din na galing sa ibang mga vlogger na kanya-kanyang diskarte. Ako, ito, diskarte ko to. Bakit? Itong ginawa ko sa barko Itong mga nangyari. Naging official ako sa ganitong ginagawa ko. Yan, totoo lang Wala nang palamuti rito. Wala na ditong, wala na ditong kung ano-anong gagawin natin mga palabras. Diretsuhan tayo. Security operation, security management, patrol, mga reporting na yun. Wala naman diyang investigador na basic investigation lang dyan pag official ka na. Pero di na kayo doon. Basic lang tayo. Basic.
Di na tayo lalayo. I-interviewin kayo about security, response, access control, face-to-face identification, kunting tanong sa nyo, sa background nyo, sa experience nyo. Tapos syempre ngayon papasokan kayo ng X-ray machines. Nag-alala lahat dahil wala daw silang X-ray machine. Ano dapat gawin? Aralin nyo kung sino ba may experience sa X-ray machine? Sino ba yung may mga malalapit na X-ray machine? Magtanong kayo, mangalap kayo ng impormasyon. Yung mga kung mag-ano ka lang naman, gagawa ka lang naman ng mga white lies na yan. Kung para sa kabutihan i-consider yan. Mga kasamaan ko nga dati, mga walang X-ray machines Pinagtuturuan namin kung anong process ng X-ray machine. Na-memorize nila, nagawa nila yung mga process, kung ano yung mga possible question. Pumasa! Di ba ngayon iisipin nyo, Sir, paano kaya to? Wala akong perang pang train ng X-ray machine kasi kailangan daw X-ray machine. Gulang. Aralin nyo sa mga kakilala nyo marunong sa X-ray machine, and then manood ka ng mga videos about X-ray machine, i-apply mo sa sarili nyo, anong mga possible question about X-ray machines? 3-color coding, ano yung sa mga identification ng how you can identify the explosive inside the X-ray machine, o dapat makita mo, alam mo, paano mo identify? Mag-isip ka. Ano ba ang components ng ng explosive? Kinakailangan diyan may blasting cap, may battery, may power source, may main charge. Yung kompleto. Isulat mo, aralin mo kasi pag tinanong ka, masasagot mo, security ka nga Very basic ang itinatanong. Bakit ako sinasabi ko to? Minsan, ano ang ginagawa ng nagpapa-interview? Bakit kailangan mataranta? Tinatanong ka lang doon sa resume mo galing. Hindi mahirap kausap ang interviewer. Ipinipresent mo yung sarili mo, na naandun sa binigyan mo siya ng papel para tanungin ka, di ba? Bakit di mo natanong yung ibang, nasagot yung ibang katanungan niya? Simple. Inilagay mo doon yung itatanong sa iyo. Tatanungin ka lang diyan ng minimum outside the resume. Pero related sa security yan. Di kanyan tatanungin about transmission, about engine, about navigation. Hindi. Ilang message sa akin na na-receive ko? Ilan silang mga hindi pumasa? Di ko dito i-mention kung sino-sino sila. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Eto, dinidikdik ko kayo para magpursigi. Pag di kayo nagpursige, sasalang kayo ng sasalang interview. Yun at yun ang ang gagawin nyo sa interview. Bakit? May guidelines akong ginawa. Okay? Ang ganda ng presentation nyo ng resume nyo. Bakit pagdating ng interview, hindi nyo nasagot? Diba, magtataka kayo bakit yung mga high school graduate o hindi nga nakatapos high school, bakit nakakasampa? Nag-aaral sila ng maigi. Sinasaloob nila, sinasaisip nila at tinitingnan nila sa appearance nila kung ang unang ma-observer masyado ay yung interviewer. Kung sinasabi nyo, galing sa bibig nyo o galing sa puso nyo, nag-o-observe yan kung talagang tama ang sinasabi mo. Kaya aralin yung mabuti yung sinasabi nyo. Papasa kayo lahat. Maniwala kayo sa akin. Ayusin nyo lang yung sagot. Simplihan nyo lang. Pag humingi sa'yo ng isang example lang. Ganun. Just give me example of threat, security threat. Bigay ka lang ng isa. Huwag dalawa, huwag tatlo, huwag apat. Huwag mo na ipaliwanag. Iningi lang naman sa'yo. Example Ano ipaliwanag? Problema English nyo, bako-bako? Karabaw? No problem. Importante na intindihan. Marami na akong nakausap dyan na napakagaling mag-English. Okay lang naman. Kahit magaling ka English, parehas lang naman tayo nandito nagtatrabaho. Kahit anong inaabot mo, hindi inuutusan nga lang kita. Di naman ako magaling mag-English, nakakaintindi lang. Importante, mai-deliver mo ng maayos yung gusto mong sabihin. Natapos ko nga yung ilang yan.
Yung na-survive ko ang dekada dyan, naging official nga ako dyan. Oh, ay inuutosan mo iba-ibang lahi. Walang magaling dito. Simplihan mo lang. Kailangan lang yung English mo na iintindihan. Huwag kang mag-alala. Kasi ang magkikritik sa English mo, kapwa mo rin Pilipino, hindi ibang lahi. Yun ang minsan may konting problema sa lahi nating Pilipino. Ang magkikritik sa English mo, kapwa mo Pilipino, hindi ibang lahi. Pag nag-English ka, ang ibang lahi, ma-appreciate nila yon. Oh, no problem. It's understandable. Ay sa Pilipino, sasabihin, hindi, past tense yun. Sila yun. Oblique ka na sa, ayan mo na sila yun. Doon, dito ka na. Marami masyadong may mga taong sobrang gagaling. Sila yon, pero anong buhay nila ngayon? Di ba? Ganun lang, low-key lang tayo. So, keep it in mind. Kung mag-a-apply kayo, bigyan nyo ng oras. Pag kayo nanood, manood kayo. Magsulat. Wala kayong time, i-post nyo. Di maglamierda kayo. May oras ka na naman, umupo ka na maayos, maglagay ka ng tubig sa tabi mo, maglagay ka ng notebook mo, kumuha ka ng ballpen, manood ka, magsulat ka ngayon. Kasi pagdating ng interview, yan at yan ang lalabas dyan. Walang iba. Natutuwa ako. Last week yung 3 pumasa. Nakakatuwa. Sabi ko, salamat. Kasi, bago sila nagpa-interview yung final, kasi kakausapin ko lang naman kayo, totoo lang, pag kayo isasalang sa interview, yung magtatanong pa lang naman kayo ng mga gagawin, hindi, nandiyan na sa video lahat eh. Di ko pinagkakitaan ng video, tingnan nyo ang views, tingnan nyo ang di ko pinagkakitaan. Walang edit, diretso ako magsalita. Bakit? Ginagawa ko to, humanitarian, para sa mga nag-a-apply na nangangarap. Sa inyong mga nangangarap na hindi pumasa-pasa at yung mga taong walang clue na pwede pala sila mag-abroad kahit hindi sila tapos, kahit gano'n na experience nila, nabubuhayan sila. Marami nang umalis dito sa ginagawa kong video na to. At pag kayo mga nandun na sa onboard, reviewing nyo yung mga sinabi ko, yun at yun pa rin. Yun at yun. Oh, bibigyan ko, mag-i-insert ako ng isang malungkot na kwento. Umuwi yung isa. Umalis yun isa, kakilala ko na yon. Kakilala ko na yon sa ibang company. Napauwi. Anong ginawa niya? Hinold siya ng immigration sa Los Angeles, San Pedro, Los Angeles. Dahil yung laptop niya at ano yan, yung passport, yung lagay ng mga memory, ng mga file lahat. Yung memory card yan na malaki, yung storage, malaking storage, ay puno ng porn. Sa cellphone niya meron, sa laptop niya meron, doon. Siyempre hilig niya, nabuburing siya sa barko, nanonood siya ng mga porn. So ano nangyari? Nagkaroon ng diyan kasi sa US, pag pumasok ka sa site, registered yung email mo dun eh. Baka nagkakamali kayo. Pag pinasok mo ang site na yan at nag-open ka dyan ng mga child pornography, pupusasan ka talaga dyan. Di ba? Wala namang problema kung meron dyan mga porn ka dyan, mga matatanda o mga matured, pero pagka pinag-usapan dyan, child pornography, pupusas ka talaga sa US. Anong ginawa? Andyan ngayon. Pinauwi. Dineport. Airport yun Airport, deport. Binibigyan ko kayo ng kung kayo man naalis, o mga nandyan na sa ibang bansa, o kung may nangangarap, kasi yung mga nasa barko, di naman nanonood na nito kasi mga pumasa na. Wala na silang pakialam dyan. Kasi na sila, naghahanap buhay na. Kayong mga aspirants, avoid nyo yan kung kayo paalis na. O aalis pa lang. Kalimutan nyo na muna dyan yung mga porno-porno na yan eh. Nakakaraos naman minsan pag talagang nandyan eh. Pero pagka nandyan, nag-store kayo dyan sa nyo, sa
laptop nyo at saka sa mga memory stick ninyo, memory card ninyo, cellphone ninyo. Pag nasa US territory kayo, even Europe, pag pumasok kayo ng mga site ng may mga porno, for child pornography, etc., expect bukas makalawa, baka pusasan kayo. Huwag kayong mag-attempt na dyan. May mga iba-iba naman mga para-paraan para minsan tayo, alam mo, call of nature siguro. Ano na lang, advice ko sa inyo, huwag na lang. Huwag na lang kayo dala ng mga ganyan, ng mga video-video na yan. So, insert ko lang yun. So, ngayon, balik tayo dun sa application ninyo. Pag ako pinanood ninyo, diyan sa mga previous videos ko, magsulat. Pag natapos nyo lahat ng mga kailangan nyo, nakuha nyo na doon, tingnan nyo yung resume ninyo. Ito yung mga possible questions. Pagtapat-tapatin nyo. Mag-isip kayo ng mga senaryo na pwede sa inyong itanong. Sinabi ko na doon lahat. Ito pa. After mong ma-screen lahat ng mga question and answer mo dyan, mag-apply ka na. Bakit yung iba hindi ako naintindihan? Kumuha na agad ng mga requirements. Di pa nga kayo pumapasa. Subukan yung kumuha ng lahat ng requirements. At hindi kayo pumasa. Kakain niya ng araw, buwan at taon. Kasi yan ang mga ginawa namin Di kami nagkuha ng mga requirements na yan. Nag-apply kami kasi kukunin yan basic security knowledge and experience. Pag pumasa ka, ay di kuha ka na ng sulas. Kuha ka na ng mga requirements mo. Kumuha ka na ng crowd and crisis mo kung ano yung sasabihin ng company, hindi kung anong sasabihin ng kaibigan mo. Ang nag-a-advise sa'yo, isa rin hindi nakapagsampa. Kumuha ka ng advice doon sa mga sumasampa, hindi yung sa kapitbahay mo na katropa mo, katrabaho mo dyan na hindi naman parehas lang naman kayo na andyan, naka-lock-lock sa isang gilid. Doon ka kumukuha ng advice. Kunan mo ng advice yung mga on board, pabalik-balik. Huwag kang kumuha ng advice doon sa mga napauwi, doon sa mga nakipagsuntukan, sa barko na napauwi, doon sa mga nakipag-away, doon sa mga na-terminate. Huwag kang kumuha dyan ng idea. Wala kang makukuha dyan. Tuturuan ka lang dyan kung paano makipag-away. Doon ka sa may mga biring. Makita mo, anong pamilya ba meron? Parang kaibigan. Makipagkaibigan ka. Unang-una titingnan mo, siya. Pangalawa, ano ba pamilya nito? Ano ba yung background nito? Ipakisamahan mo lang lahat. Ganun lang. Mag-isama ka lang. Kaibiganin mo, mahalin mo, sarili mo at pamilya mo. Yun lang. Ganun lang. So, ang gawin nyo dyan, mga mga applicant, sana pumasa muna kayo sa mga interview. Pag kayo pumasa na, saka na kayo maglakad ng yung mga hindi nakapag-high school, kumuha kayo ng CAB, kumuha kayo ng mga clearances nyo, yung mga hindi nakatapos ng high school o yung mga tapos ng high school, doon kayo pupunta sa DepEd, mga tapos college, doon kayo sa CHED, doon kayo magpapa-authenticate. Basically, huwag nyo muna alalanan ng dokumento. Tandaan nyo yan. Aralin nyo yung security operation, basic security duties, mag-browse kayo about X-ray machine operation, handheld metal detector, walk through metal detector, kung anong gamit ng mga security equipment na yan, i-browse nyo, aralin nyo ng konti. Yun lang naman itatanong. Ba't bumabagsak? Sir, badminton block ako, sir Ba't bumabagsak? Sir, di ko nasagot yung yun na lang sana siguro di ko nasagot, kulang na lang. Ba't mo nilalang? Di ka nga pumasa Sir, 2 interview di ko maintindihan kung bakit di ako pumasa Nireview mo ba yung sarili mo? Inassess mo ba sarili mo? Ano yung tatanungin kita? Anong part di mo nasagot? Sir, kulang yung sagot ko sa wala mo pala, nakulang yung sagot mo about color coding. About
about security control. Paano mag-pat down? Paano ang screening? Secondary screening, pat down. Thorough screening, 100% screening. Anong ginagamit yan? Dapat naka-gloves ka bago mag-pat down, magpaalam ka sa guest. Sir, ang tanong dyan, sir, we want to perform pat down. Hindi yung, sir, can I pat down you? Nagpapaalam ka, hindi. Ikaw security. Sir, so we need to perform pat down. Okay. Hindi, yung pag sinabi mong, sir, can I pat down you? Pag sinabi ng guest na, no, ay magagawa mo kasi nagpapaalam ka. Hindi. Dapat meron kang command. Sir, we need to perform pat down for yourself. Can you please step aside? And my colleague will perform. Ganon! Ay, English mo balik-balik ko. Naiintindihan yan. Go ahead. Di problema yan. Okay? So, ganon. Gumawa ko ng video to kasi mayroon naman bumagsak pero mayroong mga pumasa. Sana walang bumabagsak. Di ba? Sana walang bumabagsak. Napakasarap sa pakiramdam pagka nag-chat sa akin. Sir, pasado na. Sir, pa-interview na ako, sir. O sige, tawag. Sige, message ka doon. Bigay mo number mo, tawagan kita. Dahil i-guide kita sa final interview. I-guide kita pag sasalang ka na sa sa principal. Pero yung papatawag ka sa akin, tapos mag-uumpisa ka pa lang, sir, paano ba yung interview sa Sir, ano bang kailangan kong gawin? Andyan na sa video, tamad ka lang manood at magsulat. Panoorin mo, nandyan lahat. Andyan. Kasi alam namang bawat gawa ko ng video, uulitin ko na naman yung interview sa fleet manager, interview sa HR, then sa sa principal. Dito turuan ko na kayo paano magtrabaho sa barko, paano sa gangway, paano magpatrol, paano yung ILRAD, paano yung itemizer, vapor tracer, drug detector, yung drug pouch, paano gumawa ng, di ba, synopsis, paano gumawa ng RIP IR, paano gumawa ng di ba? Hindi. Dandun na yun. Once nakasampa ka, tuturuan ka na dun. Ang isipin nyo lang paano sumampa. Huwag mong isipin trabaho sa barko. Kakain kayo doon at magtatrabaho kayo doon. Whether you like it or not. Yan ang gawin nyo. Ipasa nyo muna. Nagpapanik kayo sa mga requirements ninyo. Yung mga iba dyan, natapos lahat ng requirements. Meron nga akong kakilala eh. Kumuha ng sulas, kumuha ng passport, nagpa-interview isang beses, hindi pumasa, nagpa-despedida, nagyabang na magsisiman, hanggang ngayon, ayan hindi mo lang natatakan yung passport. Yumabang grabe. Yan, dinadaan-daanan ko lang. Huwag ka na maging masama doon sa mga nangarap na mayayabang na hindi naman nakaalis. Daan ka. Tinan mo na lang. Pero grabe, pakayabang nyo na. Hindi naman nakasampa. Pag may nag-uusap-usap na about mga galing barko, nag-a-apply lahat, magbibida na naman yun. May sulas na ako eh. May passport na din ako eh. Ilang dekada mo na yung sinasabi, hindi ka naman nakasampa. Low-key lang tayo. Mag-post kayo na kayo ay nakamit nyo na yung pangarap nyo kung kayo ay nasa barko na. Nasa airport na, napaalis na. Pero yung nagpa-interview ka pa lang, failing, please, God, please. Lord, please, tulungan mo sarili mo, tutulungan ka ng Diyos. Ganon, magdasal para sa sarili, para sa pamilya, para pumasa. Kaya yun. Ngayon, magdasal ka, mag-isip ka kung paano, saan kukuha ng mga pang-apply ko, Lord. Sana, puro ka sana. Ipunalay ka naman nasa inuman paghapon, imbis mag-aral ka. Wala kang time. Paano ka nga papasa? Paano ka makakapag-abroad? Mauubos-buk mo dito sa Pilipinas. Samantalang yung iba mong kasabayan, baba,
sampa, baba, may bahay, may another bahay, may sasakyan, may sasakyan, may sasakyan, kaliwa kanan ang hugot. Oh, ay ikaw naman ngayon. Patingin-tingin na lang ganun. Sasabihin mo, meron din ako. Luki lang tayo. Ganon. Pag nangarap ka, idiin mo na. Mag-aral kang mabuti, matulog ka ng maaga, mag-exercise ka, may oras ka sa sarili mo, may oras ka sa pamilya mo. Ha? I-focus mo lahat dyan sa sarili mo. Pag may mga extra oras, ipahinga mo. Pag may sobra-sobra ka talagang oras man, bigay din oras minsan, minimum lang sa kaibigan. Wala na. Batido nyo sa sarili nyo. Pag nangailangan kayo, walang kaibigang sumusuporta sa inyo. Iilan. Bibihira. Kundi sarili mo lang ang tutulong sa iyo. Yan ay proven tested na nangyayari sa tao sa lahat ng OFW. Marami na akong na briefing ng mga ganyan, ng mga kasamahan ko at naging tao ko sa barko. Kaya ina-advise ko sa inyo, gumawa ko ng video kasi bakit? Hiring na lahat ngayon, oh. Halos lahat na hiring na. Dapat mapagmatsyag kayo. Alamin nyo lahat ng cruise ships. Alamin nyo kung ano mga manning agency. I-like nyo yung mga page nila. Mag-observe kayo. Magbantay kayo sa mga page nila. Pagka may hiring, attack lang. Attack. Pagka yung mga agency dyan na may mga portal, log in, follow up, log in, follow up. Pero kung mag-aantay kayo, sir, saan kaya may hiring ngayon, sir? Ay para kanyang taxi driver. Saan kaya may pasayro? Dito o dito? Saan kaya? Antayin lang ako dito. Baka may booking. Pero pag dumayan ka dyan, driver ka, taxi driver ka, o kaya yung mga hailing app dyan, umikot ka, maya-maya makaka-receive ka eh. Alam mo kung bakit? You are nearby. Pipick upin ka. Hindi ba? Sinasabi ko to sa inyo mga applicant. Manood kayo ng mga information about security. Aralin nyo yung basic security. Kayo din sa military. Yung mga military dyan, nasa military services na yan, nasa Navy, nasa Air Force, PNP, BGMP, Bureau of Fire. Kayo din wala naman kayong experience talaga sa pag-security guard. Makipagkwentuhan kayo sa mga security guard ng mga basic security operation nila. Kasi kailangan talaga doon security. Okay, may mga fire team din doon. Hindi nyo alalanin yung basic lang sa firefighting. Ang kailangan malaman mo doon yung SCABA, PAS, fire extinguisher, ABC, type A type B type C sa CO2, basic. Security hinahanap doon. Okay, kung gusto mo mag-apply din sa firefighter, may firefighter position naman. Okay? So, kung security na-apply nyo, focus sa security. Basic security knowledge. I-improve nyo yan. Baka iniisip nyo dahil kayo mga nasa serbisyo, alam nyo ang security, basic nyo yung security. Hindi Ayan official pa. Tapos isa, SPO. Hindi ba? Ang hinahanap dyan, basic lang. Basic. Ulit-ulitin ko yung salitang basic. Basic knowledge sa security. Ipasa nyo, pagkatapos yung pumasa, saka nyo alalanin yung mga dokumento. May tanong kayo, mag-comment kayo doon sa page ko. Sir, ano ba kailangan mo nito? Saan kukunin to? Etc. I-guide ko kayo. Pero kung di ko kayo kakausapit hanggat hindi kayo sasalang ng final interview, ng principal interview, kasi doon ko makikita na wala ka pala, di ka pa wala ka pang schedule ng interview. Pero tong mga nanood na iba na mga meron ng mga interviews at saasalang sa final, lahat ko yan kinausap. Ewan ko lang kung may na-miss ako dyan. Last week yung 3. Last 2 weeks. 2 weeks, 3 weeks. Last week. 3 silang mga pumasa. Norwegian. Tapos yung sa Senators. At saka yung isang Carnival. Di ba? Sir, walang hiring dun eh. Bakit may pumasa? Wala. Tinanong ko yung opisina nila. Wala. May online. May email ad sila. May portal sila. Mangalap kayo ng impormasyon. Di ba? Hanapin nyo lahat ng mga cruise ships.
Hanapin mo yung agency nila, i-like mo yung mga page nila, kumuha ka ng mga impormasyon doon, maging assertive ka. Ang daming agency. Okay? So, sa susunod, ang gagawin kong video, may mga nag-request kasi ng para na sa mga promotion. Humingi ng discard sa promotion kasi doon, bibihira kang turuan doon ng kasama mo. May mga may kanya-kanya din kasi doon may mga ugali din doon, may tao na ay lang ano ba dapat gawin. Kasi nakakailang kontrata na sila, mas naunaan sila ng mga bago ma-promote. So gagawa ako sa susunod. Tapos yung sa isa pang gusto kong gawin yung doon sa mga magta-transfer daw ng department to security. From other department to security. Gagawa ko niya sa susunod. Okay? Doon sa isang pulis na nag-message sa akin sa isang Air Force, wag kayong mag-alala kasi ang sabi ko nga, aralin nyo lang yung basic security knowledge. Basta kayong konti, manood kayo ng mga videos dyan ng konti. Tapos, yung isa dyan na alam ko mapapanood mo to, yung isa dyan na mayroon kang kasong internal, hindi naman criminal, okay lang yon. Kasi, lalabas sa NBI mo, clear ka naman eh. Yung mga internal case nyo lang dyan, hindi naman nabigyan ng verdict yan, nabigyan ng resolution o na-file sa criminal charges, wag mong isipin yan. Decision mo kung aalis ka o magre-resign ka dyan, pero wag mo munang isara yung pinto mo sa likod hanggang hindi pa bukas yung pinto sa harap para meron kang may magandang exit. Ipasa mo interview, mag-leave ka muna, pagkapasa ka na, umalis ka na, file ka na ng resign kung gusto mo. Or early retirement kung gusto mo lahat. Kasi, sayang ng panahon kung pwede ka pa naman sumampa. Marami na akong mga naging taong ganyan. Okay? Sa inyo. So, yun lang muna. Pasensya na kayo talaga. Bibihira ako makagawa ng video kasi busy talaga ako. So, with that, thank you. Sana pumasa na kayo sa mga susunod pang interview. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Kalma lang. May Diyos. At may pagpupursigi. Papasa kayo. Maniwala kayo sa akin. So, God bless sa inyong lahat. At sana pumasa kayo. Mabuhay kayo.